Sir, meron kasi isang Pilipino, sir, ang pangalan ay Herman Chu Laurel. Napanood ko kasi sa Facebook na sinasabi niya, sir, na wala naman daw nangyaring panghaharas ng China sa ating mga mangingisda. Sa katunayan, meron siyang explanation at pinapaniwalaan niyang makatotohanan yung kanyang explanation na talagang yung mga mangingisda natin ay kailanman hindi daw binuli ng China itong katatapos lamang ng insidente sa West Philippine Sea. Anong masasabi niyo dyan? Totoo po ba yun? Alam mo, before I respond dyan sa question na yan, on the part of the National Task Force West Philippine Sea, when we started launching itong tinatawag nating Transparency Initiative, we have always been transparent. Para sa atin, hindi tayo naglalabas ng balita kung wala tayong resibo. Kung wala tayong videos, wala tayong photos, or walang reporter na magiging witness, no, to say na itong insidente ay totoong nangyari. So, para sa atin, we always have proof, no, to show to the public and to the international community na ito ay talagang nangyari. Hindi ko maintindihan kay Mr. Herman Chu Laurel kung bakit lagi niyang kina-counter itong mga insidente na to, no? And then if you're going to look at yung mga articles na nasulat na ni Mr. Herman Chu Laurel, napakadali lang i-google, no? Pag i-google nyo Herman Chu Laurel, China, lalabas na yung mga articles niya, no, pagdating sa West Philippine Sea. At sa sobrang tagal na panahon ng pag-observe niya na nga sa West Philippine Sea, eh wala naman siyang nasabing masama tungkol sa China. He has always been lawyering for the Chinese government, no? Kapag may insidente, lagi niyang sasabihin tayo ang bumangga. Kapag winater ka nun, sasabihin, questioning niya mismo ang desisyon ng arbitral court, no? So, hindi ko alam talaga kung si Herman Chu Laurel ay isang Pilipino or isa sa mga trolls na pinili niya talagang ipagtanggol ang People's Republic of China. Kasi again, kung isa kang Pilipino, why would you even do that? Right? Yes, sir. Ang ipinaglalaban natin dito ay ang ating karapatan sa West Philippine Sea. Ang ating tinitindigan dito ay ang ating mga mangingisdang Pilipino. And then, all of a sudden, pupunta ka, magpapa-interview ka, sasabihin mo, ang China ay hindi nanghaharas sa mangingisdang Pilipino. And it's the Filipino fishermen who were interviewed by the news media outlet ang nagsabi mismo na pinaliparan sila ng helicopter sa napakamababang altitude, na hinaras sila paulit-ulit when they were in Luzon. And here you are, wala kang video na maipakita, laway lang ang puhunan mo, confident ka pa para sabihin mong ikaw ang tama, ang gobyerno ang mali. Again, ang hindi natin alam kung ano talagang naging incentive niya for him not to stand for the Filipino people and the Philippine flag. But there are a lot of motivations that you can think of kung bakit ang isang katulad ni Herman Chu Laurel na tumanda na rito sa Pilipinas ay hindi pa rin tumitindig para sa West Philippine Sea. Alam mo, para sa akin, yung mga statement niya na ganyan, ang lagi kong challenge sa mga trolls, no? I-gather mo yung mga malapit mong kapamilya and then i-discuss mo kung ano yung argument mo. Kung feeling mo tama ka pa rin after you talk to your grandchildren or to your family members, try to expand your network. Reach out sa mga kapitbahay mo naman, no? Ipaliwanag mo ulit ang posisyon mo. And then, balitaan mo kami kung ano magiging usapan nyo ng mga kamag-anak at kapitbahay nyo kung tama talaga yung paniniwala mo pagdating sa West Philippine Sea. Alam mo, nagkaroon na lang survey, no? According to the recent survey, 73% of Filipinos will not support any candidates that are pro-China. Para sa akin, this is a positive impact of our West Philippine Sea efforts, no? Kung saan ang mga ordinaryong Pilipino na nakatutok sa mga balita at pangyayari dito sa West Philippine Sea ay nalaman nila ang kahalagahan ng pagtindig ni Pangulong Bongbong Marcos pagdating sa West Philippine Sea. Alam din nila ang sakripisyo, paghihirap ng ating mga sundalo at ng Coast Guard sa West Philippine Sea. At pinakamahalaga sa lahat, ang
transparency effort natin, ipinakita natin sa sambayan ng Pilipino na ang nagigipit dito ay ang mga kababayan nating mangingisdang Pilipino. Ngayon, kung ikaw ay botante, you have to consider na nitong midterm election, ang mga i-elect natin dito ay membro ng legislative branch ng ating pamahalaan. Ibig sabihin, ito ang mga kongresista, ito ang mga senador. We have to make sure na ang ibuboto nating kongresista at senador ay sumusuporta at tumitindig sa laban natin sa West Philippine Sea. Dahil sila, alam naman natin, ang nagpapasa ng budget ng Coast Guard, ng Armed Forces of the Philippines, at ng lahat ng ahensya na tumututok para sa laban natin. Kung sakali na magkaroon ng mga kongresista at senador na pro-China, instead of supporting the modernization of the Armed Forces of the Philippines and the acquisition of Coast Guard vessels and aircraft ng Coast Guard, baka mahirapan na tayong ipasa ang budget natin. Baka questionin nila ito, sabihin nilang ilipat at gawin na lamang confidential fund ng kanilang mga kaalyado na hindi naman natin alam kung saan nila dinadala. So we have to make sure, no, na ang senador na iboboto natin sa 2025 are those people na sumusuporta para sa ating kasundaluhan sa Philippine Coast Guard at sa ating ordinaryong mangingisdang Pilipino. Alam mo, paulit-ulit natin sinasabi rin ni Justice Carpio, ang laban natin sa West Philippine Sea is intergenerational. Ibig sabihin, there's a possibility na by 2028, sa pagbaba ng ating mahal na Pangulo, ay hindi pa rin tapos ang sigalot na ginagawa ng China sa West Philippine Sea. It is important for us na ang i-elect nating leaders by 2025 will be able to strengthen our position in the West Philippine Sea. Para siguraduhin natin na by 2028, this will still be a policy agenda na ipaprioritize ng kung sino mang Pangulo na tatakbo at susunod sa yapak ni Pangulong Bongbong Marcos. Alam mo, napakasimple lang ng pinaglalabanan sa West Philippine Sea. No? Para sa akin, kung ikaw, taga Mindanao, Visayas, o kung saan pa, o taga Quezon City, at kung ikaw, kinikilala mo ang sarili mo bilang isang Pilipino, alam mo pa rin kantahin ang national anthem natin, at alam mo ang geography ng Pilipinas. Parang ganito lang yan eh. Pag sinabi ba ng China na ang parte ng Quezon City ay para sa kanila, hindi ka mo magre-react kung sabihin natin taga Mindanao ka. Kasi sabihin mo, taga Mindanao naman ako eh. But definitely magre-react tayo lahat, di ba? Yes. Kasi ang Quezon City, alam natin, part ng Metro Manila, part ng Pilipinas, at kung Pilipino ka, concerned ka dito. The same thing with the West Philippine Sea. Ang mahirap lang sa West Philippine Sea, kaya paulit-ulit na sinasabi ng ating pamahalaan, ni Pangulong Bongbong Marcos, ito ay hindi katang-isip lamang. Napaka-abstract pa kasi para sa mga Pilipino to understand where and what is the West Philippine Sea. But definitely, this part of our exclusive economic zone, no? So kung Pilipino tayong lahat, kahit pa hindi ka naka-iapak sa kalagatan ng West Philippine Sea, the mere fact na kinikilala mong sarili mo na Pilipino at nakatira sa Pilipinas, may kinalaman ka dito. Mga tao nagsabing, hindi naman naapektuhan ang buhay namin yan. Minsan, ang hirap nating makakonect pagdating sa West Philippine Sea. Pero I think, I mentioned this one time, no? Noong nanalo si Carlos Yulo ng gold medal, ang mga Pilipino, proud. Sabi pa nila, proud to be Filipinos, no? Nagka-goosebump pa daw sila nung itinaas ang Philippine flag at tinayuan pa daw sila ng balahibo nung tumugtog daw ang national anthem. Pagdating sa mga positive news, pagdating sa mga pagkakilala ng mga athlete na may dugong Pilipino, proud tayo. Talagang inaangkin natin yan, Pilipino ako. Pero pagdating ba sa usapin ng West Philippine Sea, ang sasabihin natin, walang kinalaman sa sikmura. Bakit? Si Carlos Yulo ba? Lahat ng nagpuyat sa TV para panoorin ang laban niya, binalutuhan niya kahit 10 pisong GCash? Hindi rin naman. Di ba? Yes. And yet, we are happy for his accomplishment dahil Pilipino siya. So tayo, the same thing. West Philippine Sea, part of the Philippines. Therefore, we should all stand up for the West Philippine Sea.